At ito po direct off-cam, no camera, itong Okay. si Alas Cindy. At nandito siya, Idol, para makuha yung kanyang 2 anak na nasa puder nung lolo na di umano'y bodyguard ng isang mayor sa Bulacan. Si Lolo ang bodyguard. Magandang hapon po, ma'am. Alias ma'am na lang. Okay. Sige. Ilang taon po yung inyong mga anak? Yung panganay po, 9 years old. Tapos yung bunso po, 6 na taon. Okay. Doon sa 9, medyo ika nga nila Kuporte na, parang gano'n. gray area. Meaning, hindi na matik. Unlike doon sa 6 years old, may batas po kasi tayo. Pag 7 below, nakiwalay kayo ng inyong mister, boyfriend, matik ko doon sa nanay. Okay. Ngayon, nahirapan ho kayong kunin yung bata, yung 6 years old, dahil bodyguard po ni Mayor, Opo. yung tatay o yung lolo. Yung lolo po, bodyguard po. Nagagamit po yung pagiging bodyguard. Opo. Hanggang ngayon po, bodyguard pa rin po siya ni Mayor. Bakit di po nasabi nagagamit? In fairness po kay Mayor, baka naman walang kinalaman si Mayor dyan, nakakalagkat. Wala po. Basta bodyguard lang po siya ni Mayor Christian. Kayo po ba'y pumunta na sa mga kinaukulan, sa DSWD, sa barangay, sa PNP, pakipakuha, tapos nakialam mo ba yung Mayor's office? Hindi po. Yung po, dati po nun, yung nagharap po kami sa DSWD po sa Plaridel po sa munisipyo. Okay. Pinatawag po siya doon. Okay. Tapos kasi pinalabas po niya, kinidnap ko daw po yung 2 bata. Anong nangyari po nung pag pinagharap kayo sa munisipyo? Yun nga po, sabi po ng DSWD, ibalik daw po sa akin kasi Tama. Kasi nga, 6 Opo. years old, bata, minor, 7 years below. Ano pong sinagot niya? tapos ayaw po talaga niya na Wala nagawa. Opo, kasi 3 months po nagpadala po yung anak niyang dati po. So, nung nagmatigas siya, ano pong ginawa ng DSWD? Kakasuhan daw po yung biyanan ko na, yun nga po, na kidnapper. Tapos Sino pong kakasuhan biyanan? Ba't ho yung biyanan madadamay? Hindi naman yung biyanan ko po ang kumuha doon sa 2 bata. Kinukuha. Yung lolo? Opo, yung lolo. Yung bodyguard. Kidnapping po yun. Opo. So nasaan na po ngayon? Doon kay bodyguard. Opo, yun po. Bali yung asawa ko po, nasa ibang bansa. Okay. Akala ko si asawa mo ay nandito. Siya ang kumuha tapos ibinigay kay lolo. Si lolo ang kumuha. Opo. Tapos sinabi ng DSWD, ibalik mo na yan dahil hindi mo naman anak yan. Lolo ka lang, walang karapatan. Kidnapping yan. Opo. Nagmatigas siya. Okay. So nagmatigas siya. Anong sabi po ng DSWD? Demanda siya. Opo, tapos nakipag-ayos po sa akin yung biyanan ko sa iglesia. Ito na po. Si Mr. Eduardo Magsakay para makuha po yung side niya. Mr. Magsakay, magandang hapon. Mr. Magsakay? Sir, Hello? magandang hapon po, Mr. Magsakay. Magandang hapon po, sir. Sir, andito po ngayon si, hindi ko na po bagitin yung pangalan, yung pong kanyang 6 years old na anak, wala ko kayong karapatan kasi kayo po biyanan lamang at yung pong inyong anak ata nasa abroad at 6 years old po yan, dapat to mapunta sa nanay, makakasuno kayo ng kidnapping yan, Sir Eduardo. Sir, may ginawa po kaming agreement sa Caloocan, sa DSWD Caloocan. Pumirma po siya, sir, Pumirma ka ba? na agreement namin na ipansamantala na ikimapay siya, i-custody ko yung mga bata dahil wala siyang kakayanan na palakihin, pag-aralin at pakainin yung bata. Sir, Napapabayaan po niya. Sir, sabihin na po natin, for the sake of argument, wala nga siyang kakayanan dahil wala siyang trabaho. Pero trabaho po yan ng kanyang mister o yung tatay ng bata na para bigyan siya ng suporta, pera, at yung perang yun, ang pangsuporta naman niya sa mga bata. O sir, totoo po yun. At katotohanan nga po niyan, nung una, 2015, mula noon, nag-abroad ang kanya asawa, patuloy pong pinapadala ng pera yan. Okay? Nahinto lamang po yung pagpapadala niya noong 2015, June 12. Okay? Kaya kasi po, umalis po siya nang walang paalam sa kanyang tinitirahang bahay na pinag-iwanan sa kanya ng aking anak. Tay, sinungaling. Sumama po siya sa ibang lalaki. Sinungaling po kayo, tay. Sumama po siya sa ibang lalaki. Sandali po. Okay? At kung saan ko po siya hinanap. Hanggang sinasabi po niya, siya raw nasa Mindanao, siya raw nasa Laguna, pero na-trace ko po, nandito lang pala sa Caloocan, mula po sa baliwag na kanyang pinanggalingan na doon niya tinira yung kanyang kinakasama. Opo, sandali lang po sir ha. Okay, si Chairman Roberto Lures, meron daw gustong magsalita ng barangay. Kilala mo si Chairman? Ma'am? Opo. Okay, Chairman Lures, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Tulfo. Opo, Chairman, gusto rin po mag-react. Tungkol ho dyan,
regarding mo sa ang nakapagdesisyon na po diyan yung DSWD at saka sa Women's Desk po. Okay. Wala naman pong sila na yung tungkol sa pagkakakuha ng lolo do sa mga bata. Kasi anytime naman pwedeng kunin yan ni yung ina, Opo. pwede niyang kunin. Opo. Na ang sabi ng Women's Desk, kung meron siyang sapat na hanap buhay na para pakainin yung mga bata. Kasi po, yung mismong kapitbahay po nila ang nagsabi sa akin na minsan yung mga bata daw ko hindi nakakakain. Ngayon, nasabi ko sa akin ng kapitbahay, sila na rin mismo nagpapakain dahil nga naaawa sila sa mga bata. Pero Chairman, makasingit Okay. Po. Try, sabihin na po natin wala ho siyang trabaho, wala siyang may pakain sa bata. Pero trabaho ng tatay, ng bata, na magpadala ng pera kay Mrs. sa nanay para yung perang yon yun ipapakain ni nanay doon sa mga bata. Di ba, Chairman? Regarding po dyan sa sitwasyon nilang mag-asawa, meron yatang hindi maganda, kaya hindi nagpapadala yung ama. Ayon niya sa lolo, yun nga, meron daw, hindi ko alam yan. Ang importante lang po sa akin yung mga dalawang bata na malagay sa maayos. So sir, ito ho'y tinalakay sa DSWD, tama ba, Chairman? Opo. Ang huli nilang pag-uusap sa Women's Desk. Saan po yun, sir? Caloocan po. Caloocan Women's Children's Desk. Tama ba ito, ma'am? Opo. Okay. So, nagkasundo kayo doon? Nagkasundo kasi tinatakot po nila ako pag hindi ko daw po ibibigay yung bata. Pwede daw po nila akong kasuhan na makulong. Okay. Saan nila po, Colonel Emma Libunaw, Women's and Children's Protection Unit and CIDJ Camp Crame. Ma'am Emma, kanina pa ako nakikinig. Ano sa palagay nyo? Anong take nyo rito, Ma'am Emma? Ay, yung pong sinasabi ni Kapitan, tama po yun. Tama po yung proseso na ginawa nila. Ang lead role po sa kaso na ito ay ang DSWD. Ang Women's Desk po, assistance lang po kami. Okay. To support the DSWD. So, ang DSWD po ang magde-determine kung si nanay po ay capable of taking care of the children. But definitely po, dapat nasa custody po niya yung mga bata. Ngayon po, magiging malaking usapin pa po yan kung patutunayan pa po na hindi siya karapat-dapat na o hindi siya capable po of taking care of the children. Okay. But meantime po, dapat po sa usapin naman po ng suporta po mula doon sa tatay, obligasyon po ng father na suportahan po yung mga bata regardless kung ano pa yung mga issues nila. Kung hindi po magsusuporta po yung tatay na nasa abroad po yata, yung po ang pagkadinig ko. Opo, Colonel. Opo. Pumunta po siya rito at sasampahan po namin ng kaso ng economic abuse. Ayun, pwede pala yun. Maganda. O sige, ganun na lamang po pala, Ma'am Emma, Colonel. So, maganda ho yung sinabi niyo. Opo. Sige, papuntay ko lang dyan. Kayo na ho mag-evaluate at kung ano pong tulong maibibigay po na inyong tanggapan. Ano po? Dito kay Ma'am. Opo. Sige, Colonel, as Pupunta po usual. dito, opo. Sobrang Sige thank po. you po, Colonel. Thank you. You're welcome po anytime po. Thank you Okay po. po. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. Chairman, salamat na lang po sa time na binigyan niyo sa amin, Chairman. Salamat po sa inyong... Okay, maraming salamat din po. Magandang hapon po, Chairman. Thank you po. Magandang hapon din po. Opo. Mr. Magsakay, Opo, sir. Opo, sige po. salamat na lang po sa time na binigyan niyo sa amin, sir. Magandang hapon po. Opo, sir. Opo. Magandang hapon po. Opo. Okay. Ma'am. Dahil dito, hindi ko lang pa ulit. So, punta kayo kay Colonel. Dapat makakuha kayo ng suporta doon sa tatay. Opo. Para doon sa inyong mga anak. Opo. Diba? Papadala suporta. Kahit na ano pang sitwasyon ninyo, kahit na meron na kayong bagong asawa, kailangan sinusuportahan pa rin yung bata. Papadala ng pera sa inyo para doon sa bata. Opo. Okay? Sige, ma'am. Maliwanag yan. Punta kayo sa Camp Crame, kay Colonel Emma Libunaw. Eksperto ho siya pagdating sa mga ganitong klaseng kaso. Opo. Meron matutulong sa inyo. Okay, ma'am? Opo. Siguro sa Lunes na lang po, umaga. Okay? Salamat po. Magandang hapon po, ma'am. Thank you po. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.